Madali lang mag-dry yung kanilang soil. Kaya hayan guys, nilapag ko na po yung ating mga cactus dito sa ibaba ng ating plant rack. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, nag-check pa ako ng ating mga cactus. Ayan, tinitingnan ko kung merong kakaiba dito sa ating mga halaman kasi ayan, kailangan natin silang i-check every now and then kasi paiba-iba po yung weather dito sa ating location. Baka madapuan po sila ng mealybugs. So ngayon naman po guys ay meron lang po akong isasagot dun sa ating walk-in na natin visitor. Kasi nagtatanong siya kung kailan ko daw dinidiligan itong ating mga variegated Gymnocalcium. So ayan na sila guys, ito ay galing sa ating seller na si Lot Cactus Garden. So ito na sila, medyo gumanda na yung ating mga cactus. So ito na guys, at ayan, tinitingnan ko na yung ating mga cactus. Pag dry na po yung ating toppings, ito ay lavarak. Pag dry na po yung ating toppings, ayan na po, pwede na po nating diligan itong ating mga variegated Gymnocalcium. So yan po yung tinitingnan ko guys. Hindi po ako tumitingin dun sa ibaba, yung toppings po yung tinitingnan ko. So ito na guys, yung ating napakagandang colorful na Gymnocalcium. Ayan, medyo gumanda yung yung kanilang kulay. So and then lavarak po yung naisipan kong gawing toppings dito sa ating mga cactus kasi madali lang pong makikita natin guys kung pwede na silang i-water. So ayan, heto yung comparison, yung basang lavarak and then yung tuyong lavarak. So pag ganito na po, medyo white or ganyan, ayan, pwede na po natin silang diligan. So ganyan po ako mag-check ng ating mga cactus if pwede na po silang diligan. So, yung ating mga cactus guys, remind ko lang po, pag bago po silang dating sa atin, kasi super dry po yung ating mga cactus. So, ang ginagawa ko po ay tinatanim ko na agad yung ating mga cactus and then didiligan ko na po yan siya guys. Kasi yung ating mga cactus naman po ay gusto po nila ng moist na soil, kasi yan po yung nagpupush na lumabas yung kanilang mga roots. Hindi po sila katulad ng succulent na kailangan itanim po natin sa dry na soil. So heto na sila ay kailangan po nila ng moist na soil para lumabas po yung kanilang roots. So baliktad yung yung gusto ng ating cactus unlike dun sa ating mga succulent. So, ayan guys, diligan lang po natin sila pag kailangan na pong diligan. So, yan po yung sign kung pwede na po nating diligan yung ating mga cactus. Ayan, pag dry na po yung ating yung ating toppings na lavarak. So, yan po yung gusto ko sa lavarak kasi yung lavarak guys, sinisip-sip niya yung water doon sa baba. So, pag na siya, dry, so yan, dry na rin po yun sa baba. Yan po yung ginagawa ko sa ating mga cactus naman po. Iba siya doon sa ating mga succulents. So, ayan, at ipagpapatuloy lang natin yung pagdidilig. So, ganyan po ako magdilig ng ating cactus. Kailangan basang-basa po yung ating soil kasi
nakakatulong po siya sa ating mga cactus. So, iba po talaga yung ugali ng ating yung needs ng ating mga cactus, unlike din sa ating mga succulents. So, yan guys. At tingnan natin, kasi ito sila mga ano pa lang, mag 2 weeks pa lang po sa atin. So, haya naman po, nakikita naman po natin na medyo gumanda. And then, medyo napansin ko lang, mabilis silang lumaki guys. Pag nakasipsip na po sila ng water. So, yung binibigay ko sa kanila na water ay ano pa rin, rainwater. Pwede na po rainwater kasi before naglalagay ako or nagdidilig ako ng yung mineral. So ngayon na ay rainwater na po yung ginamit ko sa kanila. So okay na po yan guys. So ayan, at ayan, medyo tumingkad na po yung kulay ng ating mga cactus. And then check lang natin yung ating mga halaman palagi kasi lapitin po sila ng mealybugs din. Pag hindi natin naagapan yan guys, so medyo kabahan tayo kasi katulad din sila ng ng mga succulent na lapitin din po ng mealybugs. So medyo hirap itukoy kung merong mealybugs yung ating mga cactus kasi ayan, medyo yung kulay nila, hirap tayong ihanapin kung saan dyan yung mga infected ng mealybugs o fungus. Ayan guys, so check natin palagi, and then abangan nyo guys kung paano po ako mag-treat ng mga cactus na nadapuan po ng mga mealybugs, kasi meron po akong mga cactus dito na meron pong mga scales, mealybugs, yung merong ants. So abangan po ninyo guys yung ating care tips doon, or paano natin i-treat yung ating mga cactus para hindi sila tuluyang mamatay. So ayan guys, at tatapusin lang po natin yung pagdidilig dito sa ating mga nagagandahang colorful variegated Gymnocaliceum from Lots Cactus Garden. At bago po tayo mag-end ay gusto ko munang magpasalamat sa ating bagong seller na si Lots Cactus Garden. Ayan, at napakaganda po ng kanyang mga cactus. And then guys, gusto ko rin magpasalamat sa kanya kasi ayan, binigyan niya po tayo ng napakagandang cactus, and then free. Ayan, at maraming salamat po. And then gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga bagong subscribers at sa ating mga lumang subscribers na patuloy pong sumusuporta dito sa ating YouTube channel. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.